Sa buhay, minsan mahirap maging ikaw. Gustuhin mo man pero sila hindi maintindihan. Minsan sa tingin mo tama ka naman, pero sa paningin ng iba, mali ka. Walang ginawang tama, walang mapatunayan. Sa buhay, minsan malungkot, minsan masaya. Madalas nakakatakot, gusto mo na lang umiyak. Minsan kontento, minsan di sapat. Ang hirap maging sigurista, ang hirap mag-isa. Ang buhay, hindi nawala ng tanong, hindi nawawala ng duda. Duda sa sarili, pangarap, o kahit pa pagmamahal. Ang buhay ay walang kasiguraduhan. Pero sa totoo lang, sinasabi ko sa'yo, ang buhay ay napakaganda. Hello guys, ayan, welcome back pala sa aking channel, Butterfly Unlimited. For today's video guys, ayun, magsisimba kami ng Baclaran Church guys, kasi bukas kami ay lilipad na ng aking mister dito, papunta sa UK, ayan. And as I promise sa aking bunso, ayan, na lalaki na dadalhin ko siya dyan sa church na yan kasi hindi pa siya dyan nakapunta guys. Dadalhin ko siya dyan pagdating ng Daddy Mike niya. Kaya nung dumating talaga yung aking mister, pumunta kami dyan pero wala siya. So excited kaming pumunta dyan kasi nga alam nyo naman guys na every time talaga na uuwi at aalis ako ng bansa, dito talaga ako napapadpad guys. Ayan, kung napapansin nyo guys, ang aking little girl ay hindi yan siya masaya, wala siya sa mood guys, kasi while on the taxi kami guys, narinig niya ang usapan namin ng driver na yun na nga at aalis na kami kinabukasan, kaya biglang nag-iba ang kanyang mood guys. Ayan, pilitin ko mang manatili dyan sa Pilipinas guys, pero hindi pa talaga enough yung meron kami para mapanatili kung dyan na lang kasama sila guys. Kailangan ko pa talaga na magtrabaho dito sa malayo para sa kanila. Kami dalawa ng aking mister, wala naman kaming hinangad na iba guys, kundi ang mabigyan sila ng magandang buhay. Dito sa UK guys, pwede naman namin silang dalhin. Pero alam nyo naman guys na pagbago tayo guys, wala pa tayong alam guys, tsaka hindi natin alam guys ang mangyayari sa ating kinabukasan, sa ating future guys. Kaya mas minabuti ko guys na hindi na muna dinala dito ang aking mga kids, at saka na lang guys kapag okay na ako dito, nakapagtrabaho na ako, stable na ako dito guys. Hindi katulad ngayon na asawa ko lang ang nagtatrabaho. Maganda naman ang buhay dito guys, okay naman kami dito, hindi naman kami mayaman pero okay naman, kumakain pa naman kami, nakakapag-support kami sa mga bata, may bahay kami, may sasakyan, ganun, enough lang guys. Kaya pwede naman talaga dalhin dito ang mga anak ko, at iba din yan, maraming nag-aano sa akin na dalhin nga dito yung mga bata, pero sa ngayon guys ay hindi pa yan ang aking priority. Sila na muna dyan sa Pilipinas, saka na muna mag-iipon na muna ako dito guys para matapos yung aming project na 2 bahay at mapagawa namin, tsaka yung magiging paupahan namin in the future. Yan, pwede na siguro ako niyan mag-retiro guys, charot, mag-for good. Pero sa ngayon guys, kailangan ko munang i-establish ang aking sitwasyon dito sa UK. Kaya hindi na muna namin isinama yung mga bata. Ayan, kasi alam nyo naman ako guys, ang buhay ko talaga ay ang aking mga anak guys, ang kaligayahan ko, sila ang rason kung bakit ako lumalaban, tumatayo, bumabangon sa hamon ng buhay guys, nang dahil yan sa kanila guys. So ayan, gusto ko lagi silang ligtas. Ayan, hindi natin alam kung ano mangyayari sa amin dito sa UK, kaya gusto kong i-secure yung mga anak ko dyan sa Pilipinas, just in case ano man ang mangyari.
dito, ako lang mag-isa. So, Besides. ayan, yan ang mga rason guys kung bakit I'll hindi get ko 5, pa ate sila get 5. dinala dito sa Come on. UK. At yun na nga guys, dito kami magsisindi at bago kami umalis. Ayan. Daddy get 5. Dadasal talaga kami dyan lagi na sana ay patnubayan pa kami lagi. Lord, sa aming mga plano sa buhay, ayan, gabayan niya kami, lalong lalo na mga anak ko. Wala akong ibang hinihiling guys kung hindi ang kaligtasan lang lagi ng mga anak ko, ang kanilang kalusugan guys while nandito ako sa malayo, lalong lalo na nandito ako sa malayo at hindi ko abot sila ng aking mga kamay. Ayan, pinagdadasal ko guys at yan, sinalig ko sa Lord sa taas ang lahat-lahat ng mga plano ko sa buhay, kaligtasan ng mga anak ko. Ayan, sa kanya ko lang yan hinahabilin. And iyon, malungkot. Medyo okay naman, masaya na malungkot. Kaya hindi mo talaga maanuhan guys. Hindi ko talaga masabi na ako'y 100% na masaya dito sa UK kasi nga hindi pa kompleto yung aking buhay dahil ang mga anak ko ay nasa Pilipinas. Ayan. Pero kapag nagustuhan ko naman dito guys, ay kukunin ko din sila in the right time. Pero kung hindi man, dyan na kami sa Pilipinas titira kasi meron naman din kaming bahay dyan. Yun na lang siguro din ang pag-anuhin namin, pagyamanin namin yung aming bahay, palakihin at gawing apartment. Ayan, tapos yan ang plano ng asawa ko para makapag-start kami ng negosyo dyan. Ayan, pwede namin itong ibenta ang bahay namin dito sa UK. Tapos mag-go for good kami. Pero for now, i-enjoy na muna namin itong aming buhay dito sa UK na kami lang muna kasi kami ay nagtatrabaho para sa aming kinabukasan. Ayan. At mahal na mahal ni Michael yung mga anak ko guys. Wala akong masabi sa asawa ko kundi ayan, blessed to have him. Ayan. Sa pagmamahal na binigay niya sa mga anak ko. Ayan, hindi yan mababayaran ng kahit na anong halaga. Ayan. Dahil sa kanya, naging masaya yung mga anak ko, kompleto, naramdaman nila na kompleto kami. Ayan. Kung meron mang mga masasakit na memories, ayan, pinipilit namin yan guys na ibigay sa aking mga anak. Okay, Marlo, put the man inside. Happiness na bilang buong pamilya, pero siguro nga hindi pa sa ngayon, pero malapit na. Charot bito. Tapos, ayun, maraming salamat sa inyong lahat dyan sa suporta at sa laging pagsubaybay sa aking channel. Ayan, pag-support. Doon ka sa kabila. Thank you, LWI. Thank you so much. At yun lang. Have a good day. Okay. Yalla. Id Marlo. Id Marlo. I don't quit. Id Marlo. Dito ka nga. Let's go na. Yeah, let's go. You go across.